Nakasama lang si Brent na isang oras ay parang magkakilala na sila ng matagal. "Daddy, stop!" Bigil ni Brian. He covered his dad's mouth by his tiny palms. "Let me kiss you," Brent's demand. Muling tumawa si Brian. Naniningkit na ang mata dahil sa kanyang pagtawa. "No po, si mommy na lang kiss mo." Agad akong tumalikod sa kanila at kinagatang ibabang labi. Parang sinabuyan ng mainit na tubig itong pisngi ko. Ewan ko ba kung bakit ako nakakaramdam ng hiya ngayon. Siguro dahil kasama namin ang anak namin. Huminga ako. Patuloy pa rin sa pagtawa si Brian hanggang sa inubo. Natigilan si Brent at agad kumuha ng tubig. Nag-aalala siya at nataranta. Hinawakan ko siya sa braso at pinigilan. "Okay lang siya. Nasamid lang yan." Nagsapo siya ng muka. Pinainom ko si Brian at binigyan ng tissue. "Blow your nose." Sumunod ang anak ko kaya manghang-mangha na nakatingin sa amin si Brent. Nang bumalik na sa normal ang kondisyon ni Brian ay muli na naman niyang kinulit ang daddy niya. Sinaway ko siya. "Brian, that's enough baby. Mamaya ay uubuhin ka na naman." Takot siya sa akin kaya agad itong tumigil. Pinalapit niya ang daddy niya at yumakap dito. "How did you manage to live alone?" Taningala ko siya. "I'm not alone. My parents are with me." Sagot ko. Ipinatong ni Brian ang ulo sa balikat ng daddy niya. Brent rubbed his back slowly. "I mean, when you're pregnant and give birth." I sigh. "Nakakapagod syempre pero nakaraos din ako. Look at him now. He is 6. Lumunok siya. "Did you know how much you suffer when you left? I died for 7 years. Ngumisi ako at umirap sa hangin. Nagpapaawa lang yata ito eh. Ginagamit na naman niya ang karisma para sa akin. Magsasalita na naman siya ng matatamis pagkatapos ay mahuhulog na ako sa kanyang patibong. Bakit ngayon ay buhay ka pa?" Sarkastiko kong tanong. Pinalingan niya ako at inabot ang mukha ko upang haplusin. Agad ko yung iniiwas at lumayo sa kanya. Kapag hindi ako nagpigil ay magiging alipin na naman niya ako. "I want to stay alive because of you," I gasped. His words struck me. I swallowed hard and licked my lower lips. Tinalikuran ko siya at sinilip ang niluluto ko. Nang bumalik ako sa kinatatayuan nila ay nakatulog na pala si Brian. Tinapi ko sa paa pero ang himbing ng tulog niya. "Akin na, dadalhin ko na sa kwarto namin." Umiling si Brent. "Ako na magbubuhat." Presenta niya. Tumunog ang alarm ng oven ko kaya agad ko iyong pinatay. Nalabas ko ang niluluto at inalok siya pero mamaya na raw. Sabay kaming lumabas mula sa kusina. "Nakatulog na?" Ani nanay. Tumango ako. Napagod dahil kanina pa naglalaro. Tumayo si Lane at Ariston. Natigilan kami ni Brent sa pag-akyat. "Mary, uwi na pala kami. Tadalaw lang kami sa susunod." Nilapitan ko si Lane at niyakap. "Marami pa tayong pag-uusapan. Bumalik ka rito ha?" Tumango siya. "Anytime. Nasa condo unit lang naman ako ni secretary." Nagkatinginan kami. Si Ariston ay nagpaalam na rin kay Brent. Naiwan si Samuel kasama ang mga magulang ko sa sala nang iakyat namin si Brian sa kwarto ko. Inilapag siya ni Brent sa kama ko at hinalikan sa noo. "Pwede mo na siyang iwan. Hindi yan iiyak kapag nagising." Taningalan niya ako. "I will stay with him. Hanggang hindi umuwi ang Samuel na iyan ay hindi ako uuwi." Napailing ako at tinalikuran siya. Kung ganoon ay manigas siya dyan. Bahala siya sa buhay niya. Bumaba ako. Nagkakape na sila at nakahain ng cupcakes na ginawa ko. Kinausap ako ni Samuel ng private sa labas ng garden. "Anong susunod mong gagawin ngayong nalaman niyang may anak kayo?" Namewang ako. "Tuloy pa rin ang annulment ko. Tungkol sa pagtatanggal sa kanya ng apelyido ay ayoko na ituloy." Pinagsalikop niya ang kamay sa dibdib. "Paano ang palasyo?" Binalingan ko siya. "Hindi na ako interesado, Sam. Willing naman si Brent na ibalik sa akin pero baka hindi ko maalagaan. Mabigat na responsibilidad ang i-maintain ng palasyo kahit may negasa lang iyon. May anak ako. Mas importante sa akin na bigyan ng oras si Brian habang lumalaki." "Ganun ba?" Binalingan ko siya. Nakita ko ang pagdilim ng aura niya pero agad din yung nalusaw nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng kilabot kay Sam. Nginitaan ko siya. "Tara na sa loob. Iniwan mo ang kape mo. Baka malamig na yun." He chuckled. Tumango siya. Naiintindihan ko kung nakakaramdam siya ng selos dahil kay Brent pero wala na akong magagawa dahil tatay ng anak ko si Brent at hindi ko ipagkakait sa kanya ang maging ama.
Nauna si Sam pumasok. Tumingala muna sa kwarto ko at mahina ako napasingap na makita si Brent. Nakadungaw sa bintana habang nakahawi ang malaking kurtina. Napalunok ako ng malakas sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin na tila nagbabanta. Muli kong ibinalik ang mga mata sa kanya. Nakatayo pa rin siya doon at hindi inaalis ang mga mata sa akin. Mary! Napaiktad ako at naibaba ang paningin nang tawagin ako ni Sam. Bakit nakatayo ka pa dyan? Halika na dito. Tumango ako sa kanya at mabilis siyang nilapitan. Noong araw na nagpunta si Brent sa amin na hindi talaga umalis hanggang sa hindi nauuna si Sam. Saka pa niya tinawagan ng personal driver niya nang makaalis na ang kaibigan ko. Pero kinabukasan ay nabulabog ni Brian ang buong bahay dahil hinahanap ang daddy niya. Mabuti na lang at dumaan si Brent bago siya nagpunta ng opisina. Kinakabahan na ako sa mangyayari, lalo na at panay ang hanap ni Brian sa tatay niya. He wants his dad to stay with us, live with us. Sinubukan ko magpaliwanag sa kanya pero umiyak lang ito. Malalim akong bumuntong hininga at pinag-aralan ng mga papeles na iniwan sa akin ni Ariston. Kung may hindi raw ako maintindihan ay tawagan ko lang siya o kaya puntahan sa kanyang opisina. Business management ang kurso ko pero hindi ko pa nasusubukan na magtrabaho. First time ko itong magtrabaho sa kumpanya kaya nangangapa ako sa mga gagawin, lalo na at mataas itong posisyon na ibinigay sa akin. Parang gusto ko nilang sumuko at ibalik ulit kay chairman itong posisyon niya. Pero kapag ginawa ko iyon ay mas lalo kong pagtatawanan ni Nicole at Madam Laura. Hinilot ko ang sentido at malalim na bumuntong hininga. Minsan ay napapagod na akong lumaban sa buhay. Kung wala lang akong anak na may iwan ay baka tinapos ko na ang buhay ko. I was about to end my life when Brent kicks me out. But suddenly, I find out that I was pregnant. Para akong tanga noon na nakangiting umiiyak. When I gave birth, that was the most painful in my life. Wala akong kasamang pamilya sa delivery room maliban sa doctor at nurses. Lumabas ang anak ko na walang nakilalang ama. Lumaki din siya na walang tinatawag na ama sa loob ng 6 na taon. Kaya hindi ko talaga masisisi si Brian kung bakit ganoon na lang naging clingy kay Brent. Baka kapag dumating sa punto na papiliin siya sa amin ng daddy niya, ay mas pipiliin niya si Brent. Napailing ako. Pinatukan ko ang sarili. Heto na naman at nag-iimbento ng mga negatives sa buhay. Muli kong ibinalik ang atensyon sa trabaho pero hindi pa ako nag-iilang minuto ay may kumatok sa pintuan. Tumingin ako doon, sabay sagot. Come in. Niluwa noon si Brent kaya kumunot ang noo ko. Isinara niya ang pinto at nilock. Dumagundong na naman ang dibdib ko at kinabahan. Itinigil ko ang ginagawa at umupo ng maayos. Lumapit siya sa akin at tumayo sa harapan ng working table ko at tiningala ko siya. Tiningnan niya ang ayos ko. Hindi niya nagugustuhan sa tuwing itinatali ko ang buhok ko at naglalagay ng mapulang lipstick. Pero ngayon ay ganoon ang aura ko. Nakasuot ako ng 2-piece skirt, set with open front blazer. Kumunot ang noo niya nang makitang nakalabas sa palda ko ang mga hita ko. Umirap ako ng mapuna na doon siya nakatingin. Anong kailangan mo, Mr. Silvation? Hindi niya ako sinagot bagkus ay lumapit sa akin at agad na hinila ang hair clip ko. Namimilog ang aking mga mata dahil sa ginawa niya. Inilugay niya ang buhok ko at inayos iyon. Brent, anong ginagawa mo? Pati ba naman personal ko ay pinakikilaman mo? Napatayo ako at hinablot sa kamay niya ang hair clip ko. Pinagsalubong niya ang mga kilay niya sa akin at tiningnan ako ng mariin. Nagpapaganda ka para sa kanya? Akala mo maganda ka na sa suot mong skirt ngayon na halos kinulang sa tela? Napayuko ako sa skirt ko. Pumikit ako at nagbuga ng hininga. Alam nga naman na para sa'yo ang pagpapaganda ko. Tsaka wala kang pakialam kahit mag-2-piece pa ako dito sa opisina, no? May pakialam ako dahil asawa mo pa rin ako. Nakakalimutan mo na ba? Nakasal ka pa sa akin? Muli akong umirap sa hangin at hinilot ang batok. Bigyan mo ako ng annulment para hindi na nasasabit ang pangalan ko sa'yo. Bakit ba napaka-conservative mo? Hindi bago sa'yo ang pananamit ng babae na maiksi, Brent. You date a model before. Natigilan siya. Parang gusto ko nilang sumuko at ibalik ulit kay chairman itong posisyon niya. Pero kapag ginawa ko iyon ay mas lalo kong pagtatawanan ni Nicole at Madam Laura. Hinilot ko ang sentido at malalim na bumuntong hininga. Minsan ay napapagod na akong lumaban sa buhay. Kung wala lang akong anak na may iwan ay baka tinapos ko na ang buhay ko.
I was about to end my life when Brent kicks me out. But suddenly, I find out that I was pregnant. Para akong tanga noon na nakangiting umiiyak. When I gave birth, that was the most painful in my life. Wala akong kasamang pamilya sa delivery room maliban sa doctor at nurses. Lumabas ang anak ko na walang nakilalang ama. Lumaki din siya na walang tinatawag na ama sa loob ng 6 na taon. Kaya hindi ko talaga masisisi si Brian kung bakit ganoon na lang naging clingy kay Brent. Baka kapag dumating sa punto na papiliin siya sa amin ng daddy niya, ay mas pipiliin niya si Brent. Napailing ako. Pinatukan ko ang sarili. Heto na naman at nag-iimbento ng mga negatives sa buhay. Muli kong ibinalik ang atensyon sa trabaho pero hindi pa ako nag-iilang minuto ay may kumatok sa pintuan. Tumingin ako doon, sabay sagot. Come in. Niluwa noon si Brent kaya kumunot ang noo ko. Isinara niya ang pinto at nilock. Dumagundong na naman ang dibdib ko at kinabahan. Itinigil ko ang ginagawa at umupo ng maayos. Lumapit siya sa akin at tumayo sa harapan ng working table ko at tiningala ko siya. Tiningnan niya ang ayos ko. Hindi niya nagugustuhan sa tuwing itinatali ko ang buhok ko at naglalagay ng mapulang lipstick. Pero ngayon ay ganoon ang aura ko. Nakasuot ako ng 2-piece skirt set with open front blazer. Kumunot ang noo niya nang makitang nakalabas sa palda ko ang mga hita ko. Umirap ako ng mapuna na doon siya nakatingin. Anong kailangan mo, Mr. Silvation? Hindi niya ako sinagot bagkus ay lumapit sa akin at agad na hinila ang hair clip ko. Namimilog ang aking mga mata dahil sa ginawa niya. Inilugay niya ang buhok ko at inayos iyon. Brent, anong ginagawa mo? Pati ba naman personal ko ay pinakikilaman mo? Napatayo ako at hinablot sa kamay niya ang hair clip ko. Pinagsalubong niya ang mga kilay niya sa akin at tiningnan ako ng mariin. Nagpapaganda ka para sa kanya? Akala mo maganda ka na sa suot mong skirt ngayon na halos kinulang sa tala? Napayuko ako sa skirt ko. Pumikit ako at nagbuga ng hininga. Alam nga naman na para sa'yo ang pagpapaganda ko. Tsaka wala kang pakialam kahit mag-2 pa ako dito sa opisina, no? May pakialam ako dahil asawa mo pa rin ako. Nakakalimutan mo na ba? Nakasal ka pa sa akin? Muli akong umirap sa hangin at hinilot ang batok. Bigyan mo ako ng annulment para hindi na nasasabit ang pangalan ko sa'yo. Bakit ba napaka-conservative mo? Hindi naman bago sa'yo yung pananamit ng babae na maiksi, Brent. You date a model before. Natigilan siya. Totoo naman, hindi ba? Si Nicole ay model hanggang ngayon at top model nitong top group. Lahat nga ng magazines cover niya noon ay halos kita na lahat ng sa kanya. Meron pa siyang cover na panty lang ang suot at ang mga kamay niya ang nakatakip sa kanyang dibdib. That was before Mary. Huwag mo nang balikan kung ano nakalipas na. You're the mother of my child and the chairwoman of this company. So dapat alam mo kung paano manamit ng tama. Oh my God, ano bang mali dito sa pananamit ko? Nainggit ba siya sa mga legs o naaakit? Ngumisi ako at pinag-rose sa mga kamay sa tapat ng dibdib ko. Tumatanda ka na talaga, Brent. Pati pananamit ng tao ngayon ay napupuna mo na rin. Di bale, susunod ay pajama isusuot ko pagpasok na opisina. Sarkastiko kung sabi sa akin niya. Stop being sarcastic, Mary. Umiling ako. Sabihin mo na ang pakay mo. Marami pa akong trabaho. I just want to see you. Sagot niya. Malakas ako napasinghap. Gusto lang niya ako makita. Pero hindi ako masaya na makita siya dahil pinaiinit lang niya ang ulo ko. Tumayo ko na maayos sa kanyang harapan. My love, pwede ka nang lumabas. Nakita mo na ako. His sigh. Bumalik ako sa working table ko at muling umupo. Bumalik na kayo sa palasyo. Gusto ko makasama ang anak ko. Napahinto ako sa pagsusulat nang marinig ang salita niya. Muli kong ibinalik ang mga mata sa akin niya. Hindi ko kayang pagsamahan ang nanay mo. Alam mo yan. At saka wala akong plano na tumira doon kasama ka. Kung babalik ako doon, ay dapat hindi ka na nakatira doon. Ang tigas talaga ng ulo mo, Mary. Tiningala ko siya ulit. Natuto lang ako sa nakaraan. Huwag mo na ungkatin ang nakaraan. Tapos na yun. Umigting ang mga panga niya. Masama ko siyang tiningnan. Hindi madaling makalimot lalo kung palagi mo nakikita ang kinamumuhian mo. Hindi ko inuungkat ang nakaraan pero ikaw ang nagsisimula. Lahat na lang ay napupuna mo sa akin. Bakit hindi ka nalang manahimik at tigilin mo ako? Kumuyom ang kamao ko. Nagtaas baba ang dibdib ko at nagpipigil lang na sumigaw na malakas dahil baka marinig kami sa labas.
Sinapon niya ang muka. Gusto mo ng annulment? Papayag ako pero kukunin ko ang custody ng anak natin. 6 na taon mo siyang inilayo at nawalan ako ng karapatan para maging ama. Napatayo ako. Hindi ako papayag. Ngumisi siya. Mananalo ko. 6 na taon sa'yo si Brian kaya gusto ko rin na maranasan na sa akin tumira ang anak ko. Bigla ako nalumo. Umiling ako. Hindi ako papayag sa gusto mo. Paano mo siya aalagaan ha? Palagi ka nasa trabaho at kung minsan ay may mga business trip ka pa sa ibang bansa. Baka apihin pa siya ni Madam Laura kapag wala sa bahay si Brent. I have enough maid na magbabantay sa kanya. Babawasan ko schedule ko and I will work at home twice a week. Okay na siguro yan para mabantayan ko siya. Brent! Lumapit pa siya sa akin at tinungkod ang mga kamay sa working table ko. Nginisian niya ako. Sa ayaw at sa gusto mo, ay itutuloy ko ang pagkuha ng custody ng anak natin. Tatanungin ko rin si Brian kung willing siyang tumira sa akin. Pero sigurado akong sasama siya sa akin. Dumaloy ang luha ko. Palagi akong talo. Paulit-ulit na lang. Natigilan si Brent at nagbalik sa maamo ang kanyang muka nang makita kong umiiyak. Agad na dumukot ng tissue sa gilid ng mesa at nilapitan ako. Itinaas niya ang kamay upang punasan ang luha ko sa mga mata pero agad ko iyong tinabig. Tumapon ng tissue sa sahig pero ginamit ni Brent ang palad niya para tuyuin ang luha ko. Sumingap ako. Pumikit ako kaya muling bumalong ang panibagong bersyon ng mga luha ko. Lumuhod siya sa tapat ko at 2 palad na niya ang ginamit para patuyuin ulit ang mga luha ko. I'm sorry. Mababaw niyang sabi. Mahina akong humikbi. Ito ang kinatatakutan ko sa lahat. Ang maghiwalay kami ng anak ko dahil babawiin ang ama niya. Si Brian ang enerhiya ko at sa kanya kumukuha ng lakas para magpatuloy sa buhay. I'm sorry. Ulit niya. Mahina akong suminghap. Hindi ako makapapayag na kunin mo si Brian sa akin. Nagulat ako nang yakapin ako ni Brent. Hinalikan niya ako sa gilid ng noo at mahigpit na niyapos. Nagbibiro lang ako. I'm sorry, okay? Hindi ko naman siya kukunin sa'yo. Hindi ko gagawin iyan. I'm sorry, baby. Alo niya. Gago talaga itong si Brent. Sinuntok ang braso niya pero mas sumigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Palagi mo nila ako niloloko. Masaya ka ba na nakikita ko nahihirapan? Tumas ang boses ko sa kanya. Muli niyang hinalikan ang gilid ng noo ko. Tumagal doon ang labi niya, tinaplos ako sa likod. Huwag ka na umiyak. Tahan na. Binabawi ko ng sinabi ko. Niloloko lang naman kita. Muli kong hinampas ang braso niya. Narinig ko siyang tumawa na mahina kaya inulit ko iyon. Asama-sama mo talaga, Brent. Pinutol niya ang sasabihin ko. Tinakpan niya ang labi ko gamit ang palad niya pagkatapos ay pinagdikit ang mga noo namin. Napasandal ako sa swivel chair. Bumulong siya sa akin. Hindi na kita lolokohin, papangako. Pumikit ako. Ayokong maniwala dahil pabago-bago ang ugali ni Brent. Pero sa mga oras na ito ay parang lalabas na ang puso ko mula sa tuwa. Pakiramdam ko ay mahal na mahal ako ni Brent na ako lang ang babae sa buhay niya. Tinanggal niya ang palad sa bibig ko at dinampian iyon ng halik. Hinalikan niya ako sa pisngi, sa ilong, sa mga mata at noo. Pinigilan ko ang huminga. Naririnig kong nagwawala na ang puso ko sa akin, nalalagyan nito dahil sa pasweet ni Brent. Sana ay tumigil ang oras. Sana ay ganito siya kalambing at kahinahon. Stop crying, okay? Napatango ako. Sa simpleng sorry niya ay agad akong tumahan. Muli niya akong hinalikan sa labi. Pupunta ako sa inyo mamayang gabi. Paalam niya sa mahinahon na tono. Tumango ako tumayos ng upo. Tumayo siya at inayos ang suot na tuxedo. Babe, sa susunod ay huwag ka na magsuot ng ganyan. Pinasadahan niya ulit ng tingin ng mga binti ko. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, Nicole? Kailan mo balak na i-release ang article tungkol kay Brent? Ngumisi si Nicole at pinatay ang sigarilyo niya sa ashtray. Yes, I'm 100% sure. Naghihintay lang ako ng tamang panahon. Sigurado ako magugulo ang angka nila kapag lumabas itong article. Sinabayan niya iyon ng tawa. Umisi ang kausap. Hindi ka ba natatakot sa gagawin mo? Makapangyarihan ang salvasyon at malupit sa Brent.
Kapag nalaman na ikaw may kagagawan, ay sa kulungan na bagsak mo. Tumawa ulit si Nicole. Kesa naman sa umupo at magmasid na lang ako, ay gagawa na ako ng hakbang. Don't worry about me. Malakas na taong supporter ko ngayon kaya malabong bumagsak ako sa kulungan. Napailing ang kausap niya. Good luck. Tumaas ang kilay ni Nicole at muling tumawa. Sigurado akong nasa meron na iyon na lahat ng sisi. Magpakasaya na sila ngayon. Talaga bang sasama kayo sa kanya, anak? Baka kung saan na kayo dalhin na lalaking iyan at hindi na ibalik sa amin. Napasinghap ako. Si tatay ay napailing. Si Lalene ay pinaikot ang mga mata at umirap sa hangin. Ang OA lang nitong nanay ko. 2 araw lang naman kaming isasama ni Brent sa resort nila pero kung makapag-isip itong nanay ko ay para bang dadalhin kami ni Brent sa malayong lugar at hindi na ibabalik pa. Pumikit ako. Nay, sa Palawan lang po kami pupunta at hindi lalabas ng bansa. 2 araw lang kami doon. Sagot ko. Inirapan niya ako. Baka mami, makapagbalikan ka na sa lalaking iyon. Alalahanin mo sinaktan ka niya. Tumikim si tatay. Helia, may anak sila kaya hindi ka na dapat nangihimasok sa personal nilang buhay. Eh kung magkakasundo silang magbalikan ulit, ay bukas ang palad kung tanggapin ulit sa Brent. Oo nga naman, Nay. Single naman silang pareho. Ani Lalene. Umawang ang labi ni nanay at nanlalaki ang mga mata. Hindi ganoon kadali na tanggapin siya ulit, Roberto. Wala ka na bang natitirang pride sa katawan, ha? Helia, di ka dapat nagsasalita ng ganyan. Sumagot ka agad si nanay. Totoo naman, hindi ba? Tinakpan ko ang tenga at pumasok sa loob ng kwarto namin. Magtatalo na naman sila sa simpleng bagay lang. Kung hindi lang naman para kay Brian ay never ako sasama kay Brent. Gusto ng anak ko na makasama ang tatay niya. Mas okay na rin ito kaysa sa palasyo kami magpapalipas ng gabi. Makikita ko pa doon ang bruhan niyang ina. Inayos ko ang bag namin at inilagay lahat ng dadalhin. Sasama kami. Tapos, napagkasunduan na namin ni Brent ito na conjoint custody kami sa anak namin. Nang matapos ako magpacking ay iginilid ko in sa pinto. Mamaya ay darating si Brent para sunduin kami. Higa na sana ako sa kama nang kumatok si Lalene. Pwedeng pumasok? Tumango ako sa kanya. Lumapit siya sa akin at nakitabi ng upo. Inakbayan niya ako at hinila sa akin niya. Alam ko marami kang pinagdadaanan sa buhay. Wala na ako sasabihin o ipapayo sa iyo dahil mas marami ang nag-experience mo kaysa sa akin. Basta, nandito lang ako. Tumakbo ka lang sa akin. Mangumpisal. Umiyak tulad noong mga bata pa tayo. Kinagat ko ang ibabang labi. Naiiyak ako kaya siniko ko siya sa tagiliran. Di ka talaga nagbago, Lalene. Ngumiti siya at tinungkod ang mga kamay sa ibabaw ng kama. Basta ako, masaya kung kompleto na ang buhay ng anak mo. May magandang nanay. Tinuro niya ako at muling ngumiti. May gwapong tatay na nakakainis. Dagdag niya. Hindi ko napigilan ang mapangiti mula sa sinabi niya tungkol kay Brent. Ikaw talaga? Inakbayan ko din siya at sabay kami bumagsak sa ibabaw ng kama. Tumawa kami ng malakas. Gumaan ang pakiramdam ko nang dahil kay Lalene. Hindi nagtagal ay dumating si Brent para sunduin kami. Daddy! Nagtatatalo na naman si Brian sa saya nang makita si Brent. Para bang katapusan ng mundo sa tuwing nakikita niya ang daddy niya. Binuhat siya ni Brent at hinalikan. Are you happy to see me? Tanong niya. Sinuklay ang buhok ni Brian gamit ang daliri niya. Magkasunod-sunod na tumungo si Brian. Yes, Daddy. Brent chuckled. Tumingin sa akin saglit pagkatapos ay ibinalik sa anak namin. Let's go, before it's getting dark. Hinatid kami ni Ariston. Itong unang beses na sasakay ako ng helicopter. Si Brian ay tuwang-tuwa nang makakita ng helicopter. Ewan ko kung hindi nabibigatan si Brent sa kanya dahil hanggang ngayon ay kalong niya pa rin sa kanyang mga bisig. Enjoy your trip, boy. Nakipag-high five si Ariston kay Brian. Sinagot naman iyon ng anak ko kaya napailing na lang ako. Sa himpapawid ay panay-usap ng mag-ama. Tinuturo pa ni Brian ang bintana na parang hindi malang ito nakakaramdam ng takot. Samantalang ako ay kinakabahan, lalo na kapag may bumps. Tahimik lang ako sa biyahe namin hanggang sa makarating kami sa Palawan. Agad kami sinalubong ng mga staff at sila na ang nagdala ng mga gamit namin. Dinala kami ni Brent sa magarang villas. Napakaganda ng klima dito. Presko ang hangin at malayo sa crowds. Malawak ang villas na tinutuluyan namin. May 2 kwarto at may swimming pool pa sa labas. Kaya nang makita iyon ni Brian ay agad niyang kinulit ang daddy niya na mag-swimming sila.
Hinayaan ko sila dahil total naman ay bonding nila itong mag-ama. Inayos ko ang mga gamit namin at nangialam sa kusina. Nang buksan ko ang refrigerator ay nagulat ako dahil puno ng pagkain. Wow, hinanda talaga ni Brent ang trip na ito. Nagtataka lang ako dahil wala siyang sinama na bodyguards. Pinuntahan ko sila sa labas ng villa at tinanong kung anong iluluto ko. Dahil wala namang alam si Brent, sa kusina ay ako na lang daw ang bahala. Inilabas ko ang chicken wings. Nilagyan ko ng mga ricado pagkatapos ay minarinade. Binalatan ko ang sweet potatoes at tinabi sa gilid. Nang ipasok ko yun sa oven, ay saka ko gumawa ng salad namin. Pepper, salt, lemon at olive oil lang ang inilagay ko ingredients. Simple lang kasing kumain sa Brent. Healthy ang lifestyle ng lalaking iyon. Naghain ako sa mess at nagligpit ng mga kalat ko pagkatapos ko ay tinawag ko na sila dahil dinner time na. Tama na yan, kakain na tayo. Tumango sila sa akin para talaga kaming masayang pamilya sa mga oras na ito. Binuhat niya si Brian at tinuyo ang tuwalya. Mamaya na raw sila maliligo pagkatapos namin kumain. Daddy, here! Binigyan ni Brian ng isang pirasong chicken wings ang tatay niya na siyang ikinangiti ni Brent. Gusto ko ring matuwa pero ayokong umiti sa harapan ni Brent. Baka isipin niyang okay na kami at pwede na magsama. Kung gusto nga niya ako ay ipakita niya sa akin at ipadama kung gaano niya ako kamahal. Basta, paghirapan niya muna ako. After dinner, ay naglaro pa silang mag-ama. Bukas daw ay mamamasyal kami at ililibot niya kami dito sa resort nila. Nang mag-alas 8 na ng gabi, sinita ko na sila. Hindi pa ba kayo maliligo? Brian, baby, it's late. 8:30 p.m. ay dapat tulog ka na. Tiningnan ko siya. Nagtago siya sa likod ni Brent. It's okay. Let him stay up until 10 p.m. Umiling ako sabay tikom ng bibig. Masama akong tiningnan si Brent kaya binuhat ang anak namin. Okay, let's go shower and sleep, baby. Ipinasok na si Brian sa loob ng kwarto upang makaligo. Napailing ako habang nasusundan sila ng tingin. Inintay ko sila sa sala. Naka-on ang TV pero walang volume. Sinilip ko ang cellphone pero walang isa man ang nag-message sa akin. Nagtataka ako dahil hindi man lang ako kinukumusta ni Samuel ngayong araw. Ano kaya nangyayari doon? Hindi na siya nagpaparamdam? Inabot ko ang magazine at binuklat. Pero muli iyong ibinaba ng bumungad sa akin na larawan ni Nicole. What the hell? Hanggang ngayon ay sikat pa rin siyang model dito sa Pilipinas. Walang kupas ang ganda niya kahit nagkakaedad na. Bitter lang siguro ako at hindi ko siya kayang pagmasdan. Inabot ko ulit ang magazine at inilagay sa ibaba. Baka magkamali ako at mabuklat iyon ulit. Hindi nagtagal ay lumabas na Brent. Pareho na silang nakabihis at tuyo na ang buhok. Lumapit sa akin si Brian. Niyakap ko siya at hinalikan. Bungo mo? Bulong ko. Tumabi rin sa amin si Brent pero napapikit ako nang manuot sa ilong ko ang mabangong amoy niya. Shit, ang sarap niya yakapin. Anak, anong gusto mong panoorin? Tanong ni Brent kay Brian. Umupo si Brian sa pagitan namin at ipinatong niya ang paasahitan ng daddy niya. Trolls, Daddy. I want that. Muli ako napailing. Inanap ni Brent ang palabas na gusto ng anak namin at nilagay doon. Tumatawa na si Brian pero kami ng daddy niya ay tahimik pareho. Sa tuwing napapatingin ako kay Brent ay agad din ako nag-iiwas ng mga mata dahil nakatingin din pala ito sa akin. Humahampas tuloy ang puso ko sa lakas ng tibok nito. Malakas ako napapalunok at kinakagat ang ibabang labi. Hindi ko alam kung bakit ako binabalot ng kaba kahit wala naman siyang ginagawa sa akin. Tingnan pa lang ako ni Brent ay ninenervyos na ako. Nakatulog na. Napaiktad ako sabay baling sa kanya na magsalita pero agad ako natauhan nang makitang tulog ng anak namin. Ngumiti ako. Napagod sa maghapong kalalaro. Bulong ko. Inaplus ko ang tiyan niya. Buhatin ko na sa kwarto niya. Paalam ni Brent. Muli ako napalunok. Kwarto niya? Ipinilig ko ang ulo. Baka misheard lang ako. Sinamahan ko sila. Inangat ko ang kumot at maingat niyang ibinaba si Brian. Hinalikan niya sa noo bago tinakpan ng kumot hanggang tiyan. Tiningnan ko si Brent nang tumayo siya mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Patayin mo na lang ang TV. Matutulog na rin ako. Nagsalubong ang kilay niya. Hindi tumalimas sa kinatatayuan. Nagkamot ako ng batok. Gusto mo ba na kayo magkatabi? Sige, sa kabilang kwarto na lang ako at dito ka na. Ulit ko. Muling nagsalubong ang kilay niya. Nasabayan ko na rin iyon. Problema nito. Brent, late na kaya matutulog na ako.
Paalam ko nang akma kong lalabas ay agad niya ako hinawakan sa kamay. Mahina ako sumingap at namimilog ang mga mata ko. Hinila niya ako sa labas at sinandal sa pader. "You're sleeping next to me." Hindi na ako nakasagot nang bumaba ang labi niya sa akin at mapusok akong halikan. Malakas ko siyang itinula kaya nabitawan niya ang labi ko. Hinihingal ako sa pusok niyang humalik na parang magnet kung dumikit. Nagtaas baba ang dibdib ko. Nang salipin ko ang mukha niya ay mapupungay na ang kanyang mga mata at namamasa ang labi. He licked his lips and stared at me intensely. I swallowed hard and parted my lips. Muli niya idinikit ang katawan niya sa akin at kinulong ang mukha ko sa malalaki niyang palad. Napatingala ako sa akin niya. "Sinama mo ba ako rito para purasahin?" Ngumisi siya at mabilis na dinampian ng halik ang tungki ng ilong ko. "Ganun ba ang ginagawa ko ngayon?" Balik tanong niya. "Sinusolo mo lang ako. Dinadahilan mo pa si Brian na gusto mong makasama. Maluloko ka talaga." Inarapan ko siya. Tumawa siya. "Wala ka kasing kawala kapag ganitong tayo lang dalawa. Tumakbo ka pa, ihahabulin kita. Magtago ka pa, ihahanapin kita. Kaya magparaya ka na lang sa akin." And push him. Nakapako ang matigas niyang dibdib kaya bigla ko natigilan. May mga time na hinahanap ko rin ang katawan ni Brent lalo na noong nasa Taiwan ako. Sa tuwing nakakapanood ako ng mga romantic movies or telenovelas ay naiisip ko siya palagi. Ang mga intimate moments namin noon, ang unang pumapasok sa isip ko. Wala na lalakang kayang paligayahin ako tulad ng pagpapaligayan niya sa akin. Simula sa halik hanggang sa sukdulan ay busog na busog ako. Hinapit niya ako sa bewang at muling kinuyumos ng halik. Napapikit ako. Nang gumalaw ang labi ni Brent ay ibinuka ko ang aking labi upang gumanti ng halik sa kanya. Napakapit ako sa kanyang malalaking braso dahil nalulumo ang mga tuhod ko. Uminit ang buong katawan ko. Pero nang maalala ko ang bili ni Nanay Helia kanina ay bigla akong natauhan. Naglaho ang init at agad kong naitulak si Brent palayo sa akin.